dating nagmamahalan o magkatim. Wala mo kaibigan na? May ano, trending. Itsura o kulay ng balat. Bawat isa sa atin ay may karapatang magmahal at mahalin. Palakpakan po natin ang ating mga artista mula sa Hyper. Papipiliin naman tayo sa Love You So Bad kung ano ang landas na dapat nating tahakin para sa patuloy na pagpalawak ng ating pagkatao. At bilang isang dating pulis, malapit sa puso ko ang Manila's finest. Lamang man ng mga ilang paligo si Kuya Piolo, hindi man ako kasing tikas nila at ang iba pang mga bida. Pero katulad nila, ramdam ko ang mga pagsubok at mga challenges na kanilang hinarap. Maraming salamat sa pagbigay buhay sa istorya ng pulis. And speaking of challenges, the Reconnect forces us to look deep into ourselves for the values we hold and should value most, being present for loved ones. Thank you very much, Reconnect. Ipinapakita naman ng Shake, Rattle, and Roll, Evil Origins, na ang nakaraan ay may mahigpit na kaugnayan sa ating kasalukuyan. That whatever we do now will also dictate our future. At syempre, last but not the least, matutunan natin sa Anne Mary na minsan mas nakabubuti para sa lahat kung tuluyan ng magkalayo. Walong pelikulang sumasalamin sa iba't ibang isyong hinaharap at patuloy natin hinarap bilang isang sambayan ng Pilipinas. Habang pinapanood natin ang mga pelikulang ito, naway tayo ay masiyahan at magalak. Higit sa lahat, manalamin sa mga bida, kontrabida, at sa mga supporting roles. Naniniwala po ako na ang pelikula ay hindi lamang libangan. Ito ay edukasyon. Sa pamamagitan ng pelikulang Pilipino, maaari tayong magkaisa, magtulungan, at mas mahalin ang ating bansa. Ito isang part ulit na tinanggap ko sa aking speech dahil sabi ko, isiya ko na ang speech na ito. Sa sideline, kanina nakausap ko si Sir Res Cortez, Presidente at CEO ng ating Mall Fund. Palakpakan natin si Sir Res. Kasama ko nakausap si Ms. Butch Ansonroa Rodrigo. At nakita ko sa OBB natin na the 51st edition of the MMFF is bagong yugto, yung era so to speak. Kaya sabi ko, ibalik ko nga muna at sabihin ko sa inyo ang tinanggal kong portion ng aking speech. Hindi lang edukasyon ang tingin ko sa sining, lalo na sa sining. Ito ay isang instrumento na pwede natin gamitin para lalong pag-itingin ang ating pagkakaisa. Ating pagkaisa bilang Pilipino na pinakahibla ng ating national security. Especially sa ating second element ng national security, yung ating cultural cohesiveness, kasunod ng ating moral and spiritual consensus. Kaya sabi ko kay Sir Rex, iimbitahin ko kayo, mga filmmakers, artists, at iba pang mga nasa industriya, sa isang pagpupulong, isang lunch, i-host namin sa MMDA para i-discuss ito na mas malalim. And I'm looking forward. Sana po magamit natin ang sining, pelikula, para lalo natin mapalakas sa ating bansa. Ang tagumpay ng mga pelikulang pinaparangalan natin ngayong gabi ay katibayan na sa pagkakaisa, malaki at malawak ang makamtan. Higit kailanman sa panahon ngayon, kailangan natin ang lakas ng pagkakaisa. Isang pagkakaisang umuusbong mula sa ating pagkakaiba-iba. We have to find our unity amidst our diversity. Bago po ako magtapos, please allow me to acknowledge the hardworking men and women who made this event possible, led by the Executive Committee. Palakpakan po natin ang Executive Committee. Kaya niyo po magbigyan ako ng espesyal na pasalamat kay Chairman Don Artes. Tradisyon po na ang Chairman ng MMDA ang nagbibigay ng paunang mensahe sa gabi ito, ngunit ngayong taon, pinilin ka po na ako magsalita. Isa po itong malaking karangalan na aking pinapahalagaan. Maraming salamat po, Chairman. Maraming salamat din sa ating host city, ang lungsod ng Makati, sa pamumuno ni Mayor Nancy Binay, na ngayon ay nirepresent ni General Rodel Locson.
sa mga lugar ng pamahalaan ng Kalakhang, Maynila, sa ating mga katuwang na ahensya, sponsors, press, exhibitors, at sa lahat ng mga manggagawa sa industriya na naglaan ng oras, talento, malasakit para sa tagumpay ng gabing ito. Mabuhay ang pelikulang Pilipino! Mabuhay ang Metro Manila Film Festival! Magandang gabi po sa ating lahat.